Blessed evening, church. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat. And I pray that everyone is still smiling and is strong in the Lord in spite of this pandemic. Let me read to you what the Bible says in Psalm 67, verse 1 to 5. I will read it in New International Version, and it says, May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. May the people praise you, God. May all the peoples praise you. Let us pray. God, we come to you with a humble heart tonight. Ano man ang nagawa namin, Panginoon, na hindi ka nais-nais sa iyong harapan, sa isip, sa salita man at sa gawa, Lord, forgive us. May your name be lifted up in every seasons in our life. Remind us on how to be thankful in every situations, Lord. And tonight, we thank you that when we come to you, God, you know already what is in our mind. We thank you, God, that your promises never fails. That's why, from now on, God, remind us to meditate your word day and night, so that we will be like a tree planted by streams of waters that yield its fruits in seasons, whose leaf does not wither, so that in everything we do it prospers. Bless our speaker tonight, God. Use him, God, as a channel of blessing of your word. Give us wisdom to understand your word. Let your name be glorified, Lord, wherever we are. In Jesus' name I pray. Amen. Yeah, praise the Lord. Isang mapagpalang umaga, gabi, tanghali sa ating mga kapatid na kung saan patuloy nating purihin ang Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa pandemyang ito. Ang Diyos ay patuloy kumikilos at gumagawa ng kaparaanan na kung saan ay hindi man lang sa loob ng church na tayo magkasama at magkita-kita, bagamat ang ating Panginoong Diyos ay gumagawa ng kaparaanan na patuloy natin siyang sambahin, purihin at palaganap ang kanyang salita sa magitan ng online streaming na ito. At ang Diyos ay tapat. Isang napakalaking privilege o opportunity na kung saan maging matatag at lumago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos at awitan natin ang ating Panginoon sa awit na ito. Beautiful Savior,
and righteous is it redeemed. Bright morning star, all the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful are you! Name above every name, exalted high. How wonderful Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful. Name above every name, exalted high. How wonderful. Jesus, your name above every name, Purihin at awitan ng ating Panginoon sa pamagitan po ng awit na ito. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never
song again. Whatever may pass and whatever lies before now, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. Rest in love, slow to anger. Your name is high and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. In thousand ways for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship His holy name. In that grave where my strength is failing, and my time has come, still my soul will sing your praise and ending. In thousand years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, O God. Lord, marami pong salamat, Ama, sa
awitin po ito at salamat Lord sa patuloy mong pagbigay sa amin ng privilege na ito upang patuloy kang sambahin at purihin, pasalamatan sa kabila ng mga pagsubok na aming kinakaharap o God ay hindi ka po nagpabaya. You are the way maker, the miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You are the God of Redeemer, the God who's more than conqueror, the God of in control. Lord, marami pong salamat. Tunay po o Diyos na kayo po ang siyang napupurihan sa amin pong ginagawa o God ay tanging para sa iyo lamang o Diyos na maitaas, madakila inyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Hi church, we have some announcement and let me read it to you. All Friday worship services, Don Watts, major events, scheduled activities and ministry meetings are postponed effective March 16, 2020 until further notice. We have some note also from the Finance Ministry. As part of FCC Musapa preventive measures to the continuing virus outbreak, we would like to request you to keep your tithes and offering for the time being until we resume our regular worship services and prayer meetings. Magandang gabi po mga kapatid at salamat sa Panginoon at muli tayong makapanalangin para sa ating prayer meeting sa araw ng Tuesday. Purihin po natin ang ating Diyos. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon at sa pag-iingat niya sa atin sa araw-araw at maging sa isang linggo lumipas ay muli tayong nagkasama-sama para sa ating prayer meeting. Bago po tayo magsimula ay basahin ko lamang po sa awit 103 verse 2. Buong puso kong pupurihin ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Ngayon po ay dadako tayo sa ating prayer of the commitment. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Ipapanalangin po natin ang ating mga kapatid na gagamitin ng ating Panginoon sa ating Friday at Tuesday worship service. Ang BS Groups at Ministry, ang Transport, Sports at Food Ministries. Mga kapatid, ipag-pray po natin ang ating ministries. Oh, hallelujah. Panginoon Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan. Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang transport ministry, ang sports, Panginoon, at ang food ministry. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa inyong iglesia, Panginoon, Lord God. Panginoon, hindi man kami nakikita-kita, Panginoon, personally, ay andun, Panginoon, ang inyong presensya na iniingatan nyo ang bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang mga ministry na ito, na patuloy kang mapagpurihan at mapaglingkuran, Panginoon. Maging ito man, Panginoon, sa aming mga ministry na ito na kami na nag-online, Panginoon, ay ikaw pa rin, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan. At gayon din, Panginoon, patuloy namin pray, Panginoon, Lord God, ang pastors, elders, ang deacon at deaconess at leaders ng church na ito, Panginoon. Lord God, ay dalangin po namin, Panginoon, ang inyong patnubay, paggabay, Panginoon, sa leaders ng church na ito, Panginoon, na patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa inyong gawain dito sa FCCM, Panginoon. Lord, hindi man kami nakikita-kita, ay nandoon pa rin ang inyong presensya, Panginoon. Pagkilos sa bawat isa na patuloy kang maitaas, Panginoon, at mapapurihan, Panginoon. At gayon din, Panginoon, pinagpapray namin sa inyo, si Pastor BJ, si Pastor Roger, si Pastor Willie, Panginoon, at si Elder Dante, si Elder Ray, Panginoon, at inyong likod at aming mga family, Panginoon, Lord God, na i-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Palain mo, Panginoon, ang bawat isa, physically, Panginoon, at sa aming mga trabaho, Lord God, na ipinagkaloob mo, pagpalain mo kami, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa at sa mga leaders, Panginoon, at deaconess, Panginoon, ng iglesia na ito, Lord God. Bless mo ang bawat isa, ilayo sa anumang sakit karamdaman, Panginoon, Lord God. Ang pagpapala ay patuloy mong ibuhos sa
sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapala. At gayon din, mag-pray natin ang ating preachers at exhorter. June 19, Friday, si Pastor BJ Arojado. At sa 26 June, Tuesday, si Elder Dante Ciudad. So mga kapatid, let us pray po. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na ito na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa inyong paghahayag ng inyong salita, Panginoon, kay Pastor BJ, Panginoon, na maghahayag ng inyong salita, Panginoon, sa darating na Friday, at ngayon din si Elder Dante sa Tuesday, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord God, handa mo kanilang puso at isipan, Panginoon, na sa kanilang pag-prepare ng inyong salita, Panginoon, ay bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, karunungan na nagmumula sa inyo, Lord God. Bless mo ang kanilang mga labi, Panginoon, at gamitin mo lamang silang daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord God. Salamat po sa kanilang buhay at sa kanilang ministry, Panginoon, na patuloy mo ipinagkaloob sa aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. At ngayon din ay pray natin ang ating mga presiders. June 19, si Sister Beth. At ngayon din sa June 26, Tuesday, si Sister Gina Kaliwat. So church, let us pray po sa ating mga presider. O hallelujah. Patuloy po namin itinataas sa inyo, Panginoon, ang inyong mga anak na ginagamit, Panginoon, na sa Friday, Panginoon, Sister Beth at na magpe-preside, at si Tuesday, Sister Gina Kaliwag, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na i-bless mo ang kanilang mga labi, Panginoon, sa kanilang pagpe-preside, Lord God. At dalangin ko, O Diyos, na gamitin mo silang mightily, Panginoon, sa inyong iglesia, Panginoon. At patuloy mo silang bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa kanilang pagpe-preside. Salamat po sa buhay ng bawat isa na inyong mga anak na ginagamit, Panginoon, sa inyong iglesia. Salamat po, O Diyos. At ngayon din, ipag-pray natin ang ating praise and worship leaders. Sa Friday, ang June 19, ang De La Tonga family, si Brother Earl at Sister Gail. At sa June 26, Tuesday, Sister Aba at si Brother Ibes Yana. So church, let us pray po. O hallelujah. Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid, Panginoon, na ang buong praise and worship leaders, Panginoon, sa darating na Friday, si Sister Gail at si Brother Earl de la Tonga, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. At dalangin po namin, i-bless mo ang kanilang mga boses, Panginoon, sa kanilang pagpapaawit. Panginoon, galing din si Brother Olan, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, sa praise and worship team, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo, Panginoon, sila ng karunungan na nagmumula sa inyo sa lahat ng kanilang pinagpapaawit, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, sa kanilang ministry na ibinigay mo sa kanila. At ngayon din, Panginoon, sa ang Yana family, Sister Aba at si Brother Ibes, na patuloy mong ginagamit sa praise and worship team na tuwing Tuesday na nagpapaawit, Panginoon. I-bless mo ang family na ito. Bigyan mo sila ng pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Ingatan mo sila, Panginoon. Lord God, ang kanilang family, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Pulihin ka, O Diyos, at dakilain ka sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Church, tayo po muna naman ay dadako sa ating prayer focus. May anim po tayo ipag-pray sa gabi ito. Pag-pray po natin yung ating item number 1. Pray for the sick and infected. Pray for medical help, healing, sustainment of the bodies, and spirit of those who have been infected. Pray that the virus will be contained by careful and mindful response of those in authority. Sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, patuloy po namin itinataas sa inyo yung mga tao, Panginoon, na may mga sakit, na infected ng COVID-19, Panginoon. May mga kapatid din kami, Panginoon, na kung saan ay pinagaling mo na. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil nandoon ka ang inyong awa at habag, Panginoon, na upang sila'y pagalingin, O God. Maging sa aming mga kapatid na nasa ospital, Panginoon, sa mga oras na ito ay we pray, Panginoon, na dumaloy, O Diyos, ang kagalingan sa kanilang katawan. At salamat, Panginoon, dahil
ipro-provide mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangailangan. Salamat po, Panginoon, sa healing na ipinagkaloob mo sa mga aming mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon. At sabi mo nga sa inyong salita, sa Isaiah chapter 38, verses 16 to 17, Lord, by such things people live, and my spirit finds life in them too. You restored me to health and let me live. Surely it was for my benefit that I suffered such anguish. In your love, you kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po, idadako tayo sa item number 2. Thank God for the increasing number of COVID patient recoveries. Thank God for the increasing numbers of recoveries among COVID-19 patients. Pray that the health authorities will be able to contain the spread of the virus. Sabay-sabay po tayong manalangin. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo. Dahil sa pagbaba, Panginoon, ng bilang ng mga COVID-19 patients, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil nandun po, Panginoon, ang inyong pagpapala, Panginoon, Lord God, na bumaba, Panginoon, yung mga bilang ng mga pasyente, Panginoon, na inyong pinagaling, Panginoon, sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at thank God, Panginoon, for the increasing numbers of recoveries, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at maging sa health authorities, Panginoon, will be contained the spread of virus. Purihin ka, O Diyos, at dakilain ka sa pangalan po ng Panginoon Jesus. At ang sabi mo nga sa Isaiah 38, verses 16 to 17, Lord, for such things people live, and my spirit finds life in them too. You restored me to health and let me live. Surely it was for my benefit that I suffered such anguish. In your love, you kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Ngayon po ay dadako tayo sa item number 3. For the new normal, life has looked a lot different lately. New routines, steep learning curves, and innovation are the new normal. Yet God continues to work around the world. Pray for wisdom as UAE reopens establishments and business while ensuring the safety of residents. Pray that we'll begin to see the reality of the situation and learn to adapt to the new forms and approach it with caution and optimism. Let us pray po. We pray, Lord, sa mga new normal na maging positibo ang pananaw ng bawat isa, Panginoon, at patuloy na manalig sa inyo, O Diyos, at maging matatag sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. We pray, Panginoon, sa UAE, Lord God, ang wisdom, lalo na po sa pagbubukas ng mga establishmento at business, Panginoon, na maging maayos at ligtas ang bawat isa. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord God, na hindi ka po nagpapabaya sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. At din sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 4 verses 17 to 18, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ngayon po ay dadako tayo sa item number 4, for the unemployed. Pray for our brothers and sisters whose jobs were impacted by the pandemic. Pray for God's leading, wisdom, and safety as they search for new jobs. So, let us pray po. Patuloy po namin, Panginoon, idinadalangin sa inyo ang aming mga kapatid, Panginoon, na naapektuhan, Panginoon, ng COVID-19. We pray, Panginoon, ang job provision, wisdom, at safety, Panginoon, sa kanilang paghahanap ng trabaho, Lord God. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, na nawalan ng trabaho, Lord God. Pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng bagong trabaho, Panginoon, kung saan ay matutulungan nila, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, Lord God. At gayon din, Panginoon, ang pag-iingat sa kanila, Panginoon, sa kanilang paghahanap ng trabaho, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na ito, Lord God, na naghahanap ng trabaho. At ito po ang inyong sabi sa inyong salita sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Hallelujah. At gayon din ay pag-pray natin ang item number 5,
for UAE leaders. Pray for wisdom upon UAE leaders that they may continue to lead the country for the safety and well-being of locals and expat alike. So, church, let us pray po. Oh, hallelujah. Panginoon, patuloy po namin idinadalangin sa inyo ang mga UAE leaders. We pray ang wisdom, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na pamunuan ang bansang ito para sa kaayusan at kaligtasan ng bawat isa, Lord God. Bigyan mo ng wisdom, Panginoon, ang mga leaders ng bansang ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lugaran ito na patuloy mo kami pinagpapala, Panginoon, Lord God, ang bawat isa sa aming, Panginoon, upang matustusan, Panginoon, ang pangangailangan, Panginoon, ng aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon, at ito yung sabi mo sa 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 2. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peacefully and quiet lives in all godliness and holiness. Ngayon po ay dadako naman tayo sa item number 6 for the Philippine leadership. Pray for wisdom upon official of the Philippine government, for our president and cabinet members as they decide on new quarantine rules. Pray that they will be united in pursuing the welfare of the Filipino people. So, church, let us pray po. Panginoon, patuloy po namin idinadalangin ang Philippine government, Panginoon, especially ang aming Pangulo, na bigyan ng wisdom sa pamumuno at sila ay magkaisa, Panginoon, tungo sa kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Salamat po, Panginoon, dahil iniingatan mo, lalo na, Panginoon, sa sakit na COVID-19 na ito. We pray, Panginoon, na hipuin mo ang puso ng bawat Pilipino na sumunod, Panginoon, at suportahan ang adhikain, Panginoon, at programa ng gobyerno tungo sa ikabubuti, Panginoon, ng lahat. Salamat po, Panginoon, sa bansang Pilipinas na patuloy mo pinagpapala, Panginoon. At ito yung sabi mo sa inyong salita sa 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 2. I urge them, first of all, that petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Salamat po, Panginoon, sa mga idinalangin namin sa inyo, Lord God. Purihin ka, O Diyos, at dakilain ka, sambihin ka sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Ito po ang dalangin. Amen. Good evening, church. Dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. And the word of the Lord is taken from Acts chapter 12, verses 1 to 7. I will read it in New International Version, and it says, It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrist. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Take care and God bless. Magandang gabi mga kapatid sa Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat muli ay
mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at magbibigay tayo ng papuri pa salamat sa ating Panginoong Hesukristo. So bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, ay nais ko munang pasalamatan ng Diyos sa ginawa niyang kagalingan, pagpapagaling sa aking karamdaman. At ako po ay nagkaroon ng karamdaman na kung saan ay related din sa COVID-19. So nag-start po ito ng first week of May nung meron pong mga nag-positive sa aming company, yung aming po mga tauhan, ay kami po mga section head ay inatasan na mag-assist sa mga tao para paghiwalayin po yung negative at positive. So kami po ay pumunta sa camp namin para tulungan ang aming camp boss upang yung aming mga tauhan ay may segregate sa kabilang room, may room ng negative at may room ng positive. So ang nangyari mga kapatid ay yung palang mga kausap ko ay mga positive na. Although naka PPE din tayo, pero hindi maiwasan sapagkat pumunta po kami sa bawat kwarto at kinakausap yung mga tao, kinukumusta, ano na ang kalagayan nila, sapagkat yung iba po ay ayaw sumunod sa kambos at hindi sila nagko-comply dun sa pangangailangan kung saan sila lilipat, kasi ayaw nilang lumipat dahil halo-halo sila ron, may Pilipino, may Indiano, at yun po nagsimula yung aking karamdaman. So umuwi po ako ng hapon, nakaramdam na ako ng hindi maganda. At unti-unti habang tumagal na 1 linggo, may lagnat po ako, hindi nawawala yung lagnat ko. Nawalan na po ako ng pang-amoy, wala nang gana sa pagkain. At ang nangyari ay lagi akong tinatanong ni Sister Luz kung okay lang ba ako. Lagi ko sinasabi, okay lang ako, huwag ka mag-alala. Hanggang sa totally talaga nawala yung gana ko sa pagkain, masakit ang aking ulo, at minsan ay talagang hindi na ako nakakakain. At nagpasya po ako na magpatingin sa doktor. After 1 week po yun, at nung nandun po ako sa doktor ay binigyan lang po ako ng gamot, paracetamol, tapos na x-ray ako, and then obserbahan pa ako kung ako po ay bababa yung lagnat ko, hindi. So na-admit po ako sa Kalipa Hospital nung May 16 dahil talagang hindi bumababa yung lagnat ko, wala na akong gana na kumain, at meron na rin akong ubo, talagang dry cough yung aking ubo. So dinala po ako ni Sister Luz sa ospital sa SKMC, at purihin ang Panginoon sapagkat nandun ang pag-iingat niya na doon pa lang po sa entrance ng ospital ay kumilos ang Panginoon, kasi po ay nakapila pala kami sa mga positive. So sabi ng nag-a-assist sa amin, tinatanong niya isa-isa kung positive ka ba. Sabi ko hindi ako positive, kasi pero masama ang pakiramdam ko, hindi nawawala yung lagnat ko, at meron akong dry cough, nahihilo ako. So sabi ng nag-a-assist sa akin ay pumasok ka sa loob. Binigay ko po yung aking Emirates ID. So nung nandun na po ako sa loob ay tinignan kagad ako ng doktor, at pina-x-ray ako,
pina-CT scan, at ang lahat po ng symptoms ng COVID ay parehas. So nilagay po ako sa sa ward ng mga may COVID. At sinwab test din po ako, kinunan ng dugo, ECG. At praise God, nung after po ng mga siguro mga isang araw, ay lumabas po yung aking swab test. Salamat sa Diyos. Dahil nung hindi pa po lumalabas yung swab test ko, ay sabi ng doktor, meron akong pneumonia, meron akong blood infection, at may nakitang COVID sa aking lungs. Kaya pinainom ako ng napakaraming gamot. Nasa 10 yata yung binibilang ko araw-araw. So 3 beses ako pinapainom. So hindi pa nawawala yung pagkahilo ko dahil sa dami ng gamot, painumin na naman ako. So praise God, nung lumabas po yung aking swab test ay negative. So sabi ng doktor, nawala yung COVID. So kukunan ka namin uli ng dugo at swab test ka uli. Tapos nilipat po ako sa ward ng negative. So nalipat na po ako dun sa room na talagang sabi ko kay Lord, ayaw ko dito sa hospital. Kung magkaka-COVID man ako, ako na lang, sabi ko, wag na yung asawa ko, wag na yung mga kapatiran. Kapag tinatawagan po ako ni Sister Luz, kahit nahirapan ako, sabi ko ay okay lang ako, wag ka mag-alala. So, pero hirap na po akong huminga. Meron pa akong asthma, tapos may pneumonia pa ako. Kaya lagi minomonitor ng doktor yung aking oxygen sa katawan. Kasi once na mahirapan akong huminga, ay lalagyan daw nila ako ng oxygen. So, sabi pa ng doktor ay maka-quarantine daw ako ng 14 days, ililipat ako sa hotel, doon ako magpapagaling. At sa kabutihan po ng ating Panginoon, sabi ko, Lord, gusto ko pong, ayaw ko po dito sa hospital, gusto ko pong gumaling. Ano po ang purpose, ba't ako nandito? So, sabi nga ng Panginoon, sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya sabi ng Panginoon, ano ang bagay na hindi ko kayang gawin sa iyo? Sabihin mo. Sabi ko, Lord, gusto kong gumaling at gusto kong makalabas sa ospital. Ayaw ko pong ma-quarantine at yung misis ko at yung mga nakausap ko, sabi ko ay wag na po silang mahawa. So napakabuti po ng Panginoon, at nung 2 swab test ko po ay negative ulit, at wala na po yung infection ko, wala na yung aking COVID sa lungs. Purihin ang ating Panginoon. At sabi pa ng doktor ay ipaplasma pa ako. So ang daming mga sinasabi, pero nung nag-negative po yung mga swab test ko, sabi ko sa doktor, pwede ba akong umuwi? Sabi niya, pag nag-negative ka ulit, uwi ka na. So sabi ko, Lord, gusto yung aking swab test ay mag-negative. So nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat lahat po yun ay sinagot ng ating Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na laging tumatawag at nagpipray. Salamat sa mga prayers ng FCC Musapa. Lagi akong tinatawagan ni Pastor BJ at kinukumusta si Sister Luz, mga kapatiran, Sister Beth, maging sila yung nurse sa hospital, sila Sister Ibon, at ganoon din po kay Elder Agnes na araw-araw tumatawag na pinagpipray, at yung mga dati kong kasama sa BS, sa Word Seeker, sila Brother Harold, buong FCC, papasalamat ako sa inyo sa kabutihan ng ating Panginoon.
Biro nyo, yung 14 days na sinasabi ng doktor ay 4 days lang, nakalabas na ako. At wala na po akong COVID, wala na po yung infection, wala na po yung pneumonia. So ganun po kabuti ang ating Panginoon. At dahil sa panalangin na United and Church na nananalangin, ay ipinagkaloob ni Lord yung ating mga panalangin. Sinagot ng ating Panginoon dahil tayo po ay nagkakaisa sa ating mga panalangin. Kaya ito po yung ating topic sa gabing ito. Yung pong ating topic ay about rooted. Yan po yung ating theme of the month. At bago tayo mag-umpisa, tayo po ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na pagtuturo mo. Itago mo po ako sa inyong likuran at ikaw makita, Panginoon. Holy Spirit, salamat po sa mensahe mo sa gabing ito. At tunay nga po na ikaw ang aming tagapagturo. At Lord, itanim mo to ng malalim sa aming mga puso't isipan upang ikaw lamang po siyang may taas at magakila. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, ay may pamagat na United and Prayer. So, ano ba itong United na prayer na ating pag-aaralan sa gabing ito? At kapag tayo po ay nagsama-sama, na ano yung gagawin ng Panginoon kapag tayo po ay nagkakaisa, united tayo sa ating mga panalangin. At ano yung mga ways para makita na tayo po ay united sa panalangin? Dahil rooted po yung ating theme of the month, ay bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng mga taong talagang nandun yung tagumpay nila dahil sila po ay dahil sila po ay rooted, sila po ay talagang masasabi natin na pinag-ugatan na, no? Some were rooted in the area of politics. Katulad po ng ating presidente, si President Rodrigo Duterte. Siya po ay rooted of the area of politics. At ang kanya pong ama ay dating governor ng Davao. So, si President Duterte po, nung siya po ay nanalo noong 2016, ay nagkaroon po ng malaking changes sa government. Nagkaroon po ng economic changes sa ating bansa. At siya po ay i-consider na strong man of Asia, but now ay tinuturing siyang rising tiger in terms of economic growth. Yung iba naman ay talagang rooted sa ministry ng ating Panginoon. Katulad po ng mga pastors and elders na talagang inabot na ng ilang dekada sa Musapa upang mag-establish ng church at palaguin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga gifts, mga talent na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yung iba po ay rooted in the field of medicine. Nung kami po ay nasa Al-Ain, para mag-establish po ng church noong 2008, alam niyo po ba na yung Oasis Hospital was established in 1960 by the American missionary couple, si Dr. Pat and Marian Kennedy. So ngayon ay ginamit nila yung hospital, ang kanilang skill para maraming tao ang makakilala sa Panginoon.
some people who are rooted in the area of business. Katulad po ng paborito nating puntahan, ang Lulu. Noong 2000, ang Lulu po ay isa lang maliit na tindahan dito sa Abu Dhabi. At ito po ay pinalago ni Mr. Yusuf Ali. Isa po siyang Indian national. At ngayon siya po yung may-ari ng Lulu Group International. Meron na po silang more than 100 stores sa buong UAE. At hindi lamang po sa UAE, meron sila sa pinakamalaking Lulu sa Kerala, sa India. Sa buong Middle East, meron din po sila. At hindi lamang po yan, ay mag-open na rin ang Lulu sa Pilipinas. So makikita natin dito na yung mga taong rooted sa kanilang ginagawa ay patuloy na nagtatagumpay. Bakit? Kasi nandun yung kanilang dedication. So tignan natin yung isang lesson na itinuro ng ating Panginoon sa Matthew 6:6. Sabi dito, sabi dyan, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret, will reward you. So, ito po yung tinuro ng ating Panginoon nung siya po ay nagmimisyon dito sa lupa kasama ang mga 12 apostles. So katulad po ng isang puno na yung kanyang ugat ay nakatago sa ilalim ng lupa at ang kanyang mga tangkay naman ay nakalantad, itong dalawang ito ay napaka-importante para magbigay ng nourishment sa isang puno. Katulad din po ng ating ginagawa na tayo po ay nananalangin in secret man, in public man, in fellowship, na nag-gather sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay napaka-importante ng ating ginagawa para sa nourishment ng church. So yung ating pong pag-aaral ay may pamagat na united and prayer. So tignan po natin yung isang kasaysayan na makikita natin kung paano naging united ang mga unang mga Christians sa Acts chapter 12 verse 1 to 7. Sabi po dito, basahin po natin. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intended to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the swords. Verse 3, when he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. Verse 4, after arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between the 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter in the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrist. So, mga kapatid, yung binabanggit dito, yung tinutukoy dito na Herod, sa ating passage na binabasa, siya po si Herod
Agrippa I. Sino po siya? Siya po yung apo ni Herod the Great. Sino naman si Herod the Great? Siya yung nagtangkang magpapatay sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay sanggol pa. At pamangkin naman ni Herod Antipas na siyang nagpapugot kay John the Baptist. At ang hari na ito ay lumaki sa bansang Roma. Dahil sa naging kaibigan niya, naging kababata niya, yung mga naging emperor ng Roma, kaya nung sila po ay nagsilaki na, ay binigyan din siya ng pagkakataon na maging hari ng Judea. Yung pinipersecute niya yung mga Kristiyano, ay ito po ay maaring isang hakbang para i-please ni Herod ang mga Hudyo, dahil hindi tanggap ng mga Hudyo ang Kristyanismo. Ang mga Hudyo po ay naniniwala, hindi sila naniniwala na si Jesus ay isang Diyos. Of course, ito po yung dahilan. Kaya gusto nila ay pagpapatayin ang mga Kristiyano. Kaya ipinahuli niya si James, isa sa mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo, at ipinapatay niya, pinapugutan niya ng ulo. At nung nakita niya na nagustuhan ito ng mga Hudyo, ay pinagpasya niya na si Pedro ay ipadakip din niya para isunod kay James. So dito po sa ating pag-aaral ay mayroon tayong 3 points na pag-aaralan. So, una yung the power in unity and prayer. The marks of a united prayer. Pangatlo, the ways to be united in prayer. So, number 1, the power in united prayer. Una, bring deliverance. Sa verse 4, sabi dito, after arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out to public trial after Passover. So, sumatindi, no? 4 na squad ang inatasan para magbantay kay Peter. So, ang bawat isang squad ay may 4 na sundalo. Yung 4 na squad na mga sundalong ito ay talaga namang train sa Roman practice nila. Isang squad ang nakatoka magbantay for each sa 4 na sundalo sa 3 oras. Binabantayan nila. So, palitan po yung 4 na yon. So, 4 na squad na tagi-4. So, sa isang straight na 3 oras na pagbabantay, ay merong isang squad. 4 na sundalo ang nagbabantay kay Peter. No? 2 sa kanyang side. Isa dito, at naka-chain pa siya. Then, 4 din dun sa Iron Gate, papuntang city. So, talagang hindi makakatakas ang pagkakabantay. Biro nyo yun, naka-chain yung mga kamay, mga paa mo, tapos gardado ka pa ng 2 talagang yung mga sundalong ito ay ready to kill. Mayroon silang espada, may sibat sila, full armor sila. Verse 5, tignan natin. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly
praying to God. So makita po natin dito, yung salitang but o pero sa Tagalog indicates na kahit nasa kulungan si Peter, ay mayroong nagaganap para labanan ang kanyang pagkakakulong. Sa pag-aaral natin ng Biblia, yung words na but is indicate na yung huling phrase pagkatapos ng salitang but ay kinokontra yung phrase bago ang salitang but. The church prayed earnestly for Peter. They prayed without ceasing. They prayed urgently, instantly, and earnestly. And so what happened next? Sumagot si Lord. Kahit ang imposibleng mangyari, mga kapatid, ay nangyari. Nakalaya si Peter. Nabaliwala yung power ni Herod na i-deliver si Peter para ipapatay. Verse 6 to 7. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between the two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard in the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter in the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell of Peter's wrists. So, pinapagitnaan si Peter ng dalawang bantay habang siya ay natutulog. When the angel of the Lord appeared, yung tanikala niya sa kanyang kamay ay bumagsak mula sa pagkakaposas nito sa kanyang kamay. Nawala. The gate opened by itself. So dito unang ginawa yung automatic door. Bago pa natin mapanood yan, bago pa yan na-invento ng mga engineer, ng mga scientists, ay nangyari na, nakasulat na. Si Lord lang nakagawa niyan. Wala ding hassle at walang hindrance sa paglabas ni Peter. At siya pa ay ginaid ng anghel papunta sa gate ng palabas sa city. So hindi natin may kukumpara yung mga napapanood natin na mga preso na tumatakas. Katulad ng pelikula ng The Alcatraz. Ito ay ginawa para hindi makatakas ang mga bilanggo, pero nung may nakatakas po ay talagang nagtaka sila kung paano nangyari. So, napakabuti ng ating Panginoon. Tingnan natin yung letter B. Bring surprise. Even Peter was surprised at hindi siya makapaniwala sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Nung naimasmasan na siya, mga kapatid, kasi akala ni Peter na nanaginip lang siya ay pinamalitan niya ito. At hindi rin makapaniwala yung mga kapatiran nung nalaman nila na nakalaya si Peter mula sa pagkakabilanggo. At naabutan pa niya yung mga kapatid na nananalangin na yung ini-intercede nila ay nakalabas na pala. So tingnan natin sa Acts chapter 12. So bring surprise, verse 12. Chapter 12, 12 to 16. Sabi diyan, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice,
she was so overjoyed, he ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. You're out of your mind, they told her. When she kept insisting that it was so, they said, it must be his angel. But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. So, bring surprise sa mga kapatiran na nananalangin. Kumakatok si Peter sa pintuan habang sila po ay nasa kasagsagan ng kanilang mga panalangin. Biro nyo, mula madaling araw na nananalangin sila, united sila sa pananalangin. At nung si Peter po ay kumakatok sa pintuan, so yung isa pong si Rhoda, yung pumunta sa pinto upang buksan, nung nabusesan niya na si Pedro, yung ipinapanalangin nila ay nasa pintuan na. So sa sobrang tuwa niya, hindi niya binuksan yung pinto. At si Peter po ay nagpatuloy ng pagkakatok-katok, no? At sabi ng mga kapatiran, hindi siya yon. Out of your mind, sabi niya, hindi mo alam yung sinasabi mo. Pero nung binuksan nila, ay nakita nila si Pedro nakalaya. So letter C brings testimony. Verse 17, sabi diyan, Peter mentioned with his hand for them to be quiet and describe how the Lord had brought him out of prison. Tell James and the other brothers and sisters about this, he said, and then he left for another place. So, napakabuti ng ating Panginoon. Nagbigay ito ng testimony kung paano ang ginawa ng Panginoon na ipinadala niya ang anghel upang siya ay makaligtas. Tingnan natin yung pangalawa. The mark of a united prayer. Paano po natin malalaman na tayo po ay united in prayer? Letter A, earnestly praying to God. Sa verse 5, so Peter was kept on prison, but the church was earnestly praying to God for him. So, earnestly praying. There is understanding sa mga kapatiran kung ano ang dapat ipanalangin. Ipanalangin at kung bakit kailangan itong ipanalangin. But most importantly, there is understanding of what the Lord can do. Each one earnestly praying to God na tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin in His way, in His will, and His terms. At kapag may agreement, kapag meron tayong klaro kung ano yung ipapanalangin natin, confident tayo na humingi kung ano ang kalooban ng Panginoon. Confident din tayo at tayo naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Letter B, there is power in the name of Jesus. Sa verse 6 and 7. So the night before Herod was to bring him in trial, Peter was sleeping between the two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. So, nakita natin yung panalangin ng mga kapatid. There is power in the name of Jesus. Nagkaisa sila. Naging united sila. Ang panalangin nila, palayain si Peter, makalabas sa kulungan. Hindi nila alam kung paano mangyari dahil sa dami ng gwardya. Paano makakalaya. Tapos may bakil pa.
Meron pa may sa paa, meron sa kamay. Tapos may 2 gwardiya pa kasama sa kulungan. Kung paano? The name of Jesus must be the center of the band ng magkakaisa ng mga Kristiyano. There is power in the name of Jesus. Sa ngalan ni Jesus, na tayo'y nagkakaisa sa panalangin bilang magkakapatid, nandun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. There is power in the name of Jesus to those who understand and believe in it, that to meet within it is to have Him present. Napakabuti ng ating Panginoon. So tignan po natin ang letter C. There is a sure answer for the united. There is a sure answer for united prayers. So ito, sa verse 7 pa rin tayo. No? Sure. Kasi hindi nila alam kung paano. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? No? Nagpadala ang Panginoon ng anghel. Yung anghel na automatic na buksan yung pinto, automatic nawala yung kanyang hindi nakita ng mga gwardiya. Alam niyo mga kapatid kung anong parusa kapag tinatakasan ka ng bilanggo noong time na yon. Lahat po ng mga naka-duty na gwardiya ay papatayin. Hindi nila mismo yung mga gwardiya, hindi nila nakita ang anghel. Ang nakakita lang si Peter. Maging si Peter, akala niya nananaginip siya. Tayo ang nakikinabang when we join prayer meetings and fellowship. It is for our benefit, mga kapatid. But one of the reasons kung bakit the Lord recommended being united in prayer ay dahil kapag may unity sa pananalangin ng mga Kristiyano, yung kapangyarihan, tatandaan po natin, yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at yung kanyang presensya niya ay malayang kumikilos. Kaya ang tugon ay may talagang tiyak. Alam niyo mga kapatid, nung time po na nasa ospital ako, sa dami ng iniinom kong gamot, hindi ako makatulog. Nagsusuka ako, nagtatae, tapos pagpipikit ko yung mata ko para ako lumulutang, tapos bigla akong bubulusok pababa, pero hindi ko naman natatouch yung ground. Tapos pagpipikit ko na naman yung mata ko, lulutang na naman ako. Ang dami kong naririnig ng mga boses, mga tao nag-uusap, pero wala naman. Pero alam ko, ang buong church na nanalangin, united kayo sa prayer. Kaya yung 14 days na sinasabi ng doktor na quarantine, magpagaling, 4 na araw lang, mga kapatid. Ganun kabuti ang ating Panginoon. At dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa united ang church, at alam ng church kung ano ipananalangin, kukilos po ang ating Panginoon, yung kapangyarihan niya. Tingnan natin yung pangatlo. The ways to be united prayer. Letter A, pray in spirit. Sa Romans 8:26, in the same way, sabi dito, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya, kapag tayo po'y nananalangin at hindi natin alam kung ano yung pananalangin natin, ask the Holy Spirit kung ano yung gusto niyang ipanalangin. Dapat pinapractice po natin ito sa church. Dapat lagi tayong nananalangin, lagi tayong sama-samang nananalangin. Kahit na hindi tayo nagkikita-kita sa ating fellowship, merong Zoom, meron pong
Meron po tayong FB, meron tayong Messenger. Mag-set ng meeting. Magbigay papuri sa Panginoon, manalangin, ipanalangin ang bawat isa. Huwag yung lockdown na lahat, wala tayong gagawin. Ipanalangin natin ang bawat isa, mga pastors, mga elders, mga kapatid na may mga sakit, may nasa ospital. Ipanalangin natin yung mga kapatid natin na kung saan ay sila po ay no work, no pay. Yung iba, halos wala nang makain. Yung iba, wala talagang support. Ipanalangin natin sila. Now, letter B, pray according to God's will. So 1 John 5:14 to 15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So mga kapatid, kailangan tayo po ay mananalangin kung anong will ni Lord. Yung will niya. Dahil yung pag-will ni Lord, the best. Hindi tayo magsisisi. Laging the best ang ating Panginoon. Ano man ang sagot ng Panginoon, yes, praise God. No, praise God. Kasi may bibigay si Lord na mas the best. Pag sinabi ni Lord na wait, ibig sabihin, kailangan mo pang manalangin at alamin ang kanyang kalooban. Sa letter C, pray together in unity. Sa Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So mga kapatid, kahit hindi tayo nagkita-kita, mga kapatid, personally, gamitin natin ang social media, gamitin natin ang Zoom. Magkaroon tayo ng fellowship. Kaya nga, kahit na wala tayo sa church, nagkakaroon din pa rin tayo ng Lord's Supper. Meron tayong ginagawa every first Friday. At meron din tayong mga panalangin. Abangan natin lagi yung ating mga online BS at yung ating Tuesday prayer meeting. Ganon din po yung ating Friday worship service at Donwas. Abangan po natin yan. Napakahalaga po yan. Mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ang patuloy na nananalangin. Nagkakaroon tayo ng fellowship. So sa ating pong summary, ay tandaan po natin yung ating pinag-aralan, the power in united prayer, the mark of a united prayer, the ways to be united prayer. Sa ating pong application and challenge, mga kapatid, developing and maintaining a daily prayer life is essential. Prayer should be practiced in our lives. We need to spend time with God. Prayer help us to tap into God's ability. Prayer will shape us. Prayer, number 5. Prayer will shape us in our spiritual maturity. At sa ating pong application, alam niyo po ba yung push? Lagi natin naririnig yan. I-push mo te. I-push mo kuya. So, sabi dyan, push. Pray until something happens. To God be the glory. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito, sa aming pong napag-aralan. Napakabuti mo, Panginoon. At natutunan po namin kung anong kahalagahan ng rooted kami sa panalangin. United kami sa panalangin. Salamat po. Itanim mo ito ng malalim sa aming mga puso't isipan
upang, Panginoon, magamit namin ito sa pang-araw-araw naming mga buhay. Nawa, Lord, kahit hindi po kami nakita-kita personally, Lord, hipuin mo po ang mga leaders, ang mga deacons and deaconess, mga Bible study leaders, mga committee heads, na magkaroon po ng fellowship kahit once a month through Zoom o through Messenger, Panginoon. Lord, itanim mo to sa aming mga puso, Lord, na ang mapapurihan namin ay Ikaw, at magpanalanginan po kami bilang magkakapatid. Maraming salamat po sa gabing ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tayo po ay taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Lord, sa pagtaas ng kamay ng iyong lingkod, ay pagpalain mo ngayon ang iyong lingkod, Panginoon, at ibuhos mo ang pagpapala para sa iyong mga anak sa gabing ito. Taas po natin ang ating mga kamay, ihanda ng ating puso't isipan sa pagtanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. God bless you all.